Filipinos should not just rely on out-of-pocket expenses, which puts an additional strain on their livelihood. Ano ho bang ibig sabihin nito? Katulad po ng maraming gastusin sa ating bansa, inaasahan po ang tataas na naman ngayong taon ang gastusing medical tulad ng pagpapa-hospital, mga gamot, at iba pang serbisyo. Ibig sabihin, lalo pang mabubutas ang bulsa ng Pilipino dahil malaking bahagi ng medical cost dito sa Pilipinas ay out of pocket na dinudukot sa sariling bulsa po ng mamamayan. Bilang isang Pilipino, tayo po ay membro ng PhilHealth. Lahat tayo ay entitled sa benepisyo mula sa PhilHealth. Nasa 500 billion pesos o higit pa ang pondo ng PhilHealth o yung sinasabing reserve fund. Kaya ang tanong, bakit hindi ito nararamdaman ng mga Pilipino, lalong-lalo na po yung mga mahirap o konti pa rin po ang counterpart mula sa PhilHealth, at bakit po less than 10% lang po sa ngayon ang enrolled sa e-konsulta ng PhilHealth. Marami pang Pilipino na hindi nila alam na miyembro sila ng PhilHealth at saan sila magpapakonsulta. I just want to cite a reported case of a man in Rosario, Cavite who was found lifeless on the side of the road after leaving a nearby clinic without being examined. Ang pondo po ng PhilHealth, hindi dapat mangyayari na ang isang Pilipino ay mawala ng buhay dahil hindi niya nakuha ang kinakailangang atensyong medical. Gusto ko lang pong yung mga nababalitaan po natin na past few days. Isa lang po ito sa mga kaso, no? Dahil sa wala ng buhay nang makita ang isang lalaki sa gilid ng kalsada sa Rosario, Cavite. Base sa investigasyon, sumakay ng minibus ang lalaki mula sa Cavite City papuntang bayan ng Rosario. Napansin umano ng bus driver na may nararamdamang sakit ang lalaki. Kaya niya ibinaba ang lalaki sa tapat ng munisipyo para magpasuri sa klinik doon. Pero umalis na agad ang lalaki kahit hindi pa natitingnan ng doktor. Sunod na siyang nakitang patay sa gilid ng kalsada na may dugo sa muka. Hininalang sumuka siya ng dugo. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya. Ito pa, sa Cebu, isang buntis na nanganak na namatay sa bangketa dahil ay magpunta sa ospital dahil takot po siyang gumastos. Sa gilid na ng kalsada sa Cebu City, naabutan kamakailan ng panganganak ang babaeng ito. Ayon sa mga saksi, kahit may umantabay namang ambulansya, ang babae hindi pa rin sumama. Tumanggi rin siyang magpadala sa ospital sa takot na wala siya maipambayad. Moto na nawag sa nakakabiyong na maabot na nabangon pa sila niya, sila rin ma-rescue sa motor paabot, pero ligtas kaya niyang mailuluwal ang kanyang sanggol? Ano sa magpagkakas sa ospital? Ha? Samantala, balikan natin ang babae sa Cebu na tumangging magpadala sa ospital at piniling manganak sa gilid na lang ng kalsada dahil sa wala siyang perang pampa-ospital. Naaniabot din na nurse. May mga rumisponde naman daw na medical workers at volunteers, pero tumanggi pa rin ang babae. Ang ginang na piniling manganak sa kalsada at ang iniluwal niyang sanggol, parehong namatay. Isa lamang po yan sa mga halimbawa na nangyari na ayaw magpa-hospital dahil takot sa babayarin sa ospital. Sa committee na ito, sisiguraduhin natin na maayos at malinaw ang plano ng PhilHealth para sa pondo nila. Hindi po tayo papayag na Pilipino po ang magiging kawawa. Ang PhilHealth po ay hindi po yan negosyo na dapat mag-ipon ng pondo. Ito ay medical insurance para sa lahat upang may masasandalan tayo kapag tayo ay nagkasakit. Kaya naman po, tinawag nga po itong PhilHealth para po sa health. Kaya dapat gamitin ang kanilang pondo para mapakinabangan po ng taong bayan.